lagyan natin sila ng asola. Mahihain lang, pero kinakain din naman nila, hindi lang nila nagpapahalata. Gusto nila yan, asola. Andiyan lang sila. O, dito ko sila inilagay kasama ng kangkong. Meron tayo nakabihag na dito para pag gusto natin ng ulam, pipili na lang tayo. Ilagyan din natin sila ng dahon ng mulberry. Mamaya ubos na rin yun. Sandali lang yung asola. Yung iba dyan, mga anak-anak na nila. Marami na ako na harvest dito. Iba na ibenta na. Iba na iulam na. So, ang dami uli nila. Continuous yung tubig natin para less trabaho, kasi kapag kagaya dati yung mayroon pang filter na linggo-linggo, yung isa pa nga every 4 days nililinis ko sa trabaho. Nagtatrabaho, alam niyo naman, meron din tayong trabaho, nag-opisina rin tayo, kaya isang hassle na rin. So ginawa namin ito, continuous na lang yung tubig niya. Sarap yung mayroong ganito, kasi kapag gusto mag-ulam, andyan lang, kasasalo ka lang, mamimili ka lang, so yun na, ulam na. May mga time kasi hindi ka nakakapunta ng palengke, so dito na lang. Madalas mong pakain dyan, yan, asola, tapos itong kangkong na nakatanim dyan sa pan, saka yun nandun sa chamber, at yung dahon ng mulberry. Pero binibigyan ko din naman ng feeds, pero hindi ganun kadalas. Kumbaga sa medyo semi-organic siya, hindi siya purong feeds. Nakita niyo. Bantay pa kami dito. Ayan, bantay na. Bantay sa lakay yan. Meron pa sa baba. Ayan.
So, ubos na. Yung asola. So, try natin na maglagay. So, mahihain yung mga yan. Pero, yan, tingnan natin kung gaano sila. Hindi man sila nagkakagulo kagaya nung kapag nagsabog ka ng feeds, talaga nagkakagulo sila. Pero yung pag naglagay ka ng asola, maya wala na rin agad. So at least alam mong malinis yung kinakain nila. At ang tubig naman ay dire-diretso lang, so napapalitan din siya. So malinis pa rin. Kaya sigurado ka kapag ganitong alaga mo yung kakainin mong isda. So ayan, no? Kita nyo. Yung tubig ay nanggagaling doon sa balon. Nagpahukay ako ng balon, dalawa. Yung pinanggagalingan, siyempre doon sa isang balon. At yun namang parang pinaka natatapon ay dun naman sa isang balon. Na ang distansya nila ay nasa 5 metro. So, ito yung isang balon na tinatapunan. Ayan. Diyan tumatapon yung tubig. May isda din dito. So, at least ito naman yung parang earth pond na rin. So, natural na parang natural na habitat na rin nila. Marami na rin akong dyan, nilagay na isda. Pilikan meron. Pero try natin. Marami siguro mga wala at ang pinitin yun. Malalaman natin kung darami ba sila o hindi. Siguro by summer malalaman natin. So yun lang mga kabs. At wala muna tayong biyahe. Kaya dito lang muna tayo sa ating pond, no? Concrete pond. Sa alaga nating tilapia. Okay, next video na lang ulit tayo mga kabs, at siguro paayusin na natin to kung anong napabayaan na kapag gumagala. Ayusin na natin ito uti-uti. Okay, bye bye at God bless. Like and share, at kung pwede ay mag-subscribe na rin kayo dito sa ating munting channel.